Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, no? 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo niisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Can you explain? Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung di po pinayagan Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayong pipirma eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kulang kayo sa oras sa preparasyon? Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan actual yan para maipabid natin agad yan. So ang concern, meron na pong standard na ganun, Your Honor. So ang concern lang, maihabol, maibid lahat. Tama po, Your Honor. Sa 2 linggo. Tama po, Your Honor. So nakakabahala to sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy-paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office, na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa, mahaba yung flood control, kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera noon, dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po Senator basta JB, ituturo lang. With your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman po siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na mabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad uli kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo eh. Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo niisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain.
Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayong pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sinasabi ko, maliwanag na falsification. Kasi alam niyong mali, pero nagpipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman ma-release yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumampas ng 8.8? Non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus back, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na naando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room habang na-contempt. Ay, yung pong tinuro din na Senator Lacson, no, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates minsan parang hula na lang, minsan halos wala, pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginhawang pwedeng para hindi mawala yung pondo. Tama Lang po. Kasi po, para magastos lang kaya. Tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yun. So ano mangyayari? Di butas-butas yun minsan. Bago may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan. Kaya baha pa rin. Tama po. Tama po. So talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba taga-Bulacan pa naman kayo, di ba? Sabi ko nga, di ba, nang may konti kayong, syempre, minsan may parakinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yun? Bayan nyo, probinsya nyo, sana man lang inayos nyo para hindi nababahay makababayan nyo. Di ba? So may mga paborito ba kayong contractors? Bawa, syempre maraming contractors. Siyempre, meron kayo mas mga pinapaboran, meron kayo mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Andito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, kagaya nga po ng sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional. So halimbawa, tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa, yung buong ilog, no, nilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababang cost, yung tabi ng kalye. Di ba mas mababang cost doon, yung malapit lang. Kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, ibabarge mo pa yung equipment doon Medyo mas mabigat ang cost doon, halos siguro plus 50% more. Tama. Si Boss Henry po nagde-decide niyan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So siya ang nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa nung anong portion. Tama po, Your Honor. So iba-iba ang iba-iba ang cost dahil nga siyempre depende ron sa yung lugar. Opo, yung mas malalim, mas mahal yung equipment. So Excuse me again. Sige. Di ba ikaw ang head ng BAC? Opo, Your Honor. Ba't tinuturo mo pa si Henry? Si Boss Henry po kasi nag-a-award, Your Honor. Hindi, pero ikaw ang BAC Kay Sara at saka kay paki-walkthrough nyo nga kami paano niluluto yung bidding. With your indulgence, Senator JB. Para lang ma-educate tayo paano sino ba yung taker, sino ba yung negotiator. May mga may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Your Honor, kadalasan po pag lumulusob po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po,
i-disqualified ka po nila o di ka pupunitan ng mga dokumento, pipilasan, babawasan. Kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So, pag sinabing manunahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan. At kasama ka pa dun sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo, magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po para umatras po, or pag hindi po talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po, Your Honor, kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, Yeah? sige. Para lang malaman din ng andito si Secretary Bonoan tsaka si Yusek Cabral, maski wala na sila. At least malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba, di ba? Yes po, Your Honor. It may be too late in the day, pero nothing's too late, di ba, Secretary, no? Your Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.